sa mami ko. Sa tingin mo, sasama pa ako sa'yo? Hindi na ako sasama sa'yo kahit kailan. Si Roxanne na nagtangka sa buhay ko. Halika na! Nagtago lang ako sa sarili. Halika na! At ang tinuturong suspect ay si Zenaida Banaan. Magbibigay ng malaking pabuya ang pamilya sa Avedra kung sino man ang makapagtuturo sa suspect. Alam kong gagawin mo ang lahat. Makaganti ka lang kay Zeni. Bakit mo lang mo pinagtatanggol yung kirida mo? Kitang-kita ko kanina meron siyang hawak na barel. Dapat hindi! Hindi ako nagtiwala kay Roxanne. Ang gusto ko lang makuha ang kapatid mo. Ang gusto ko lang makuha si Vanessa. Pero paano ko magagawa yun kung hindi na siya maniniwala sa akin? May bisita ka kasi kaya ka pa niya hinihintay kaya pinapasok ko na. Vanessa, ako to, ang kapatid mo. Nakasama ng loob mong pumunta pa dito. Pagkatapos ng saktan yung mami ko, tinakas mo pa yung nanay mo. Vanessa, walang kasalanan si Inay. Binaliktad siya ni Ma'am Roxanne. Vanessa, maniwala ka sa akin. Inosente ang inay natin. Tigilan mo ngayon. Walang inay natin. Yung mami ko, yung totoong mami ko, nasa ospital dahil sinaktan siya ng nanay mong kriminal. Ano ba ang galit ng Zeni na yan? Gusto niya kaming isa-isahin. Vanessa, kahit anong galit pa ang meron dyan sa puso mo, hindi mo maitatanggi na galing ka kay Inay. Utang mo kay Inay ang buhay mo, Vanessa. Kung alam mo lang yung pinagdaanan niya noon, alam mo bang napakasakit sa kanya na mawala ka? At mas lalong nasasaktan si Inay ngayon sa ginagawa mo dahil kinamumuhian mo siya. Di good for her. Mas mabuti nang nasasaktan siya kasi wala siyang kwentang ina. Vanessa, makinig ka sa akin. Kung wala siyang kwentang ina, bakit siya nasasaktan? Bakit kanya gustong bawian kahit ilang beses mo siya pinagtatabuyan? Kung wala ka lang talaga sa kanya, titigilan ka niya. Hahayaan ka niyang mag-isa dahil wala siyang pakialam sa'yo. Pero Vanessa, hindi. Hanggang ngayon, pinaglalaban ka ni Inay. Kasi gusto ka nang makuha. Ginagawa niya lang to kasi nagigilty siya. Kasi siya mismo, alam niya masama siyang tao. Alam mo kung bakit niya yung ginagawa? Dahil mahal na mahal ka ni Inay. Alam mo kung pagbibigyan mo lang si Inay, mararamdaman mo kung paano siya magmahal ng isang anak. Di ba, Vanessa, yun naman yung gusto mo? Yun naman yung gusto mong maramdaman, di ba? Dahil hindi mo nararamdaman yung pagmamahal na yun kay Ma'am Roxanne. Alam kong alam mong si Angeline lang ang tinuturing niyang anak at hindi ikaw. Ako na, sige na! Ako na yung hindi na mahal. Huwag mo nang ipamukha sa akin. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Kaya ako pinamigay dahil sa'yo. Tapos papamukha mo pa sa akin. Ikaw wala akong kwenta talaga. Vanessa, tama na. Bitawan mo ako! Vanessa, tama na. Ayokong lumaban sa'yo. Ayokong saktan ka. Kapatid kita. Ah, ganon. Basta ako, hindi kapatid ang tingin ko sa'yo. Lalagot ka sa akin. Please, Vanessa, rin nasasaktan ako. Vanessa, kung ano man yung kasalanan namin sa inyo, patawarin mo na kami. My God, Roxanne, ano ba? Gusto mo ba talagang patayin si Zeni? Ano ka ba? Sana nga natuluyan ko na lang eh. Ako pa ngayon ang napuruhan. Well, at least, wanted na siya ngayon. At kung hindi ko siya napatay, matutuloy naman siya sa kulungan. Alam mo, Roxanne, this is already getting way out of hand. Ano ka ba? Nagpunta ka pa dito para pagsabihan ako. Then get out! Ganyan lang ang ugali mo. Concern lang naman ako, Roxanne. Kasi hindi ako sanay nakikita kang ganito. Anyway, wag na natin pag-usapan. Bakit mag-isa ka? Bakit wala kang kasama dito? Nandito si Vanessa kanina. Kumuha lang ng mga gamit ko. Kanina ko pa nga tinatawagan yung batang yun. Hindi sumasagot sa cellphone niya eh. sumama ka sa akin. Halika. Saan mo ko dadalhin, Vanessa? Kukulapit hanggang dumating yung mami ko. Hello? Hello, ma'am? Maggie, bakit ba hindi kayo sumasagot sa landline at si Vanessa hindi sumasagot sa cellphone niya? Kanina pa ako tumatawag dyan. Andiyan pa ba siya? Ay, naku, mong pasensya na po. Nagkakagulo kasi dito. Inaaway po kasi ni Vanessa si Lira. Nandiyan si Lira?
Vanessa, wala kaming kasalanan ni Inay. Kami bitawan. Pabayaan mo kami. Wala kaming kasalanan sa inyo. Pwede! Anong ginagawa ni Lira dyan? Ay, ma'am, naku, wala po si Lira dito, ma'am. Wala po. Niloloko mo ba ako? Kanina sinabi mo nandyan si Lira. Aray, Vanessa, bitiwan mo ako! Oh, Vanessa! 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 Boses ni Lira yan, Maggie, tulungan mo kami! Maggie, makinig ka. Makinig ka. Huwag mo siyang papakawalan. Ikadena mo kung dapat. Pupunta ako dyan. Roxanne, anong balak mong gawin Nurse! kay Lira? Nurse! Roxanne! Oh, Tawagin mo ang doktor. Kailangan pong ma-discharge ngayon din. Oh, pakibilis, please. Sige po. Ay, Mars. Okay ka lang? katulad ng kakaiyak. Dennis, si Lira. Hindi, may binili lang po sa tindahan. Kanina pa umalis, bakit wala pa siya? Mars, relax ka lang, pwede? Medyo malayo yun eh. Bakit parang kabadong-kabado ka? Mars, masama ang pakiramdam ko. Malakas ang kaba ko. Susundan ko na lang siya. Auntie, sandali, hindi kayo pwede lumabas. Baka may makakita sa inyo eh. Sandali lang, ako na lalabas. Mag-ingat ka, ha? Sige po. Mars, nakalimutan mo ba? Wanted ka. Maggie, dalhan mo naman ako ng yelo mo para malagyan natin ng ice pack tong bukol niya. Lira, ako na ang bahala kay Vanessa. Ang mabuti pa, umalis ka na. Bakit? Alam na kasi ni Ma'am Roxanne na nandito ka sa bahay. Hindi ko naman sinasadyang banggitin sa kanya, kaso nadulas ako kanina. Lira, ang sabi niya, huwag daw kitang paalisin, ikadena daw kita. Kaya Lira, kung ako sa'yo, Lira, sumibat ka na, Lira. Pero Maggie, si Vanessa, paano naman si Vanessa? Lira, ako na ang bahala kay Vanessa. Sigurado ako na mayroon na namang masamang balak sa imo si Ma'am Roxanne. Hindi. Hindi ako aalis dito. Kailangan ako ng kapatid ko ngayon.